Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng ABS-CBN News. Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. on Wednesday said the next Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines should build on the legacy of General Romeo Browner Jr. as the military chief retires this July. I think July 21 siya mag-retire. So, July 2 ngayon, he has 19 days to go. He's speaking at the sidelines of the Philippine Air Force 79th founding anniversary in Pasay City. Teodoro said the choice of Browner's successor rests solely with President Marcos Jr. Yun ang usapin na for the decision of the President, yung choice na Chief of Staff talaga ay bukod tangi sa lahat ng mga posisyon sa AFP. Hihintayin naming lahat ang pasya ng Presidente. Yan. So, I believe at this moment, meron ng recommendation. Usually yan, 3 eh. May tinatawag kami na Board of Generals. So, yung Board of Generals sa Armed Forces of the Philippines, i-screen nila yung mga kandidato, then yung napili nila, idaan sa Department of National Defense, endorse ng Secretary of National Defense, papunta sa Presidente, pipili na siya doon kung sino sa 3. So usually yan, ang mga kandidato, yung service commanders, commanding general ng Philippine Army, Philippine Air Force, at flag officer in charge ng Navy. Pwede rin, galing sa mga area commanders. Example, Northern Command, Southern Luzon Command, Visayas Command, then dito sa Eastern and Western Mindanao Command. May 5 3-star general. So, pagpipilian yan. Then kung sino ang pipiliin ng Presidente, yun na yan. So, sinasabi dito ni Secretary Teodoro na yung susunod na AFP Chief of Staff should build on Browner's legacy. Kung ano daw yung legasiya na iniwan ni General Browner, dapat ituloy ng next Chief of Staff. So ang tanong, ano bang legacy na iiwanan ni General Browner as AFP Chief of Staff? In the same manner na ang Pangulo, malapit na rin by 2028, alis na siya, sinasabi niya na natatakot ako. Kasi baka ang aking mga legacy ayaw ituloy ng susunod na Pangulo. Dalawa kasi yung legacy. Yung nagawa mo, pwede kang nakagawa ng napakagandang bagay na hinding-hindi makakalimutan ng taong bayan. Pwede ka ring nakagawa ng hindi maganda, at dahil sa hindi magandang ginawa mo, hindi rin makakalimutan ng taong bayan. Yan. So, ang legacy, it's either good or bad legacy. Okay. Speaking legacy ng mga chief of staff na napagdaanan ko, ang tumatak sa isip ko, na hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa si General Arturo Enrile. I think Chief of Staff siya panahon ng Cory administration. Nung panahon iyon, di ba, daming mga kudita. Talagang bagsak ang professionalism ng AFP during that time. Kasi pumasok ako sa military service 1983. Ang naabutan ko, wala na. Maraming abusador na sundalo, naabutan ko yan. So, nung nagka-ed sa revolusyon, ganun din, bagsak. Kasi nga, pag-upo ng Cory administration, ang daming kudita. So, pag-upo ni General Enrile yan, nagsimula ang honest to goodness
na professionalization program ng AFP. Sinimulan niya. He set a good example as the AFP Chief of Staff. Ang motto namin noon, battle cry, I don't know how do you call it. Sabi niya, let's do good, look good, and feel good. Wow! Ang ganda ng dating. Do good, look good, feel good. And since that time, slowly but surely, yung professionalism ng AFP, steady na. Kaya bago ako nag-retire, nung nag-retire na ako sa service, 2015, I was so proud to have been a part of the AFP kasi naging professional ng AFP. Nagsimula yan dahil sa legacy ni General Arturo Enrile. Okay, so ito ngayon, General Browner, ano ba ang magandang nagawa niya sa AFP? Kayo na ang humusga. Will he be remembered as one of the best chief of staff? Or one of the worst? Dalawa lang yan eh. So, sino pa ba ang mga best chief of staff na no? Meron pang isang magandang chief of staff, General Lisandro Abadia. I think panahon din ni Cory ito. Nag-team up sila ni General Victor Corpus. Gumawa sila ng napaka-epektibo na campaign plan. Campaign plan Lambat Bitag. Ang utak niyan si General Corpus. Kailang ang chief of staff noon si General Lisandro Abadia. Naging successful yun. Yung Lambat Bitag is para talunin ang communist insurgency. Kaya tumatak din sa isip ko General Lisandro Abadia. Of course, si General Corpus, isang napakagaling din general. Sayang, hindi lang sa naging chief of staff. Okay. So, sa totoo lang ha, huwag kayong mano. Si General Eduardo Anyo, to me, as a chief of staff, he has a good legacy. Kaya lang, medyo nagkaroon na lang ng question ng dahil sa group effort na ginawa nila kay Tatay Digong. But as a chief of staff, I tell you, maganda yung nagawa ni General Eduardo Anyo. For General Browner, comment nyo, ano bang legacy niya? Was it good? Or is it good or is it bad? Bahala na kayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano pwede naman yung kahit yung tampudong. Mababa na ang ug karon nindot tagid kaayo tan-awon ang balay ilang ante. So ila na gyud na atop ila na gyud atop ang gihatag sila nga yero. Nindot na gyud kaayo ang balay ilang ante. Salamat kaayo sir sa imong pagtabang labi na sa Ginoo nga gigiyahan ka sa Ginoo nga mutabang ka. O sa sir salamat kaayo kay daghan pa kaayong nanginahanglan sa amoa. Unya sa labi ra sa imong kuan himo nga mo ay imong gisugo nga mag tan-aw og mga pobre nga wala ilang ikapalit. So salamat kaayo sir. Daghang pagid kaayo sir ang nanginahanglan din sa among barangay. So Kaya ra ko kutob sir, salamat kaayo sa Ginoo ra gid mag
balo sa imo ha. Salamat kayo, ante. At sa iyo na no, sagdi sila sa mamaya. Yan na ikuha na